Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas dyan sa DZXL News. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang lecture naman natin ngayon ay tungkol sa privacy mo versus the digital marketing. Yan, medyo nag-iiba tayo ng mga topics ngayon sapagkat medyo nauuyam tayo dito sa usaping mga pampolitika. So, nitong nakaraang holiday season, nagulat po ang maraming Viber users sa gitna ng kanilang mga private chat kasi biglang may lumalabas na pop-up ads at stickers ng sikat na food chain, yung Jollibee, di ba? Lalo na kapag nag-type sila ng mga salitang may kaugnayan sa Pasko o kaya pagkain. So lalabas yung Jollibee, no? Yung mascot. Dahil dito, nag-imbestiga ang National Privacy Commission. So ang tanong, nilawag ba ang ating Data Privacy Act o 2012? Para bang pumasok ang isang salesman, no, sa loob ng bahay natin dahil narinig niya yung pinag-uusapan natin tungkol sa pagkain. No, at parang hindi maganda, merong bigla na lamang isang taong nang himasok sa ating privacy. Tingnan natin, no? Sa ilalim kasi ng batas may tatlong rules na dapat sundin ng anumang kumpanya bago gamitin ang inyong impormasyon. May transparency dyan di ba? Dapat may paalam, may nagpapaalam. Dapat malinaw kung paano gagamitin ang data mo. Hindi pwedeng itago sa pamamagitan ng napakahabang terms and conditions na hindi naman binabasa ng tao. Bigla na lang lumilitaw. Tingnan natin yung purpose, yung legitimacy of the purpose, kung tama ba yung layunin nila. Pwedeng mag-advertise di ba? Negosyo yan Pero dapat specific. Kung pumayag ka na gamitin ng Viber para sa messaging, hindi ibig sabihin nun ay pumayag ka na rin na basahin nila ang chat mo para bentahan ka ng produkto. Nakarinig sila ng salita o ng word na pagkain, lalabas si Jollibee. Mukhang hindi tama yun. Ibig sabihin may chismosa doon sa gilid ng Viber mo at nakikinig sa'yo. Di ba? So, nakikialam. Parang winire-tap ka di ba? Yung wiretapping law, pinag-usapan na din natin yan. Yung mga nakarang balags natin. Bawal yon, hindi pa pwede yon. Dapat merong paalam, di ba? Dapat ay hindi over ang panghihimasok. Kung may mas madaling paraan para mag-advertise ng hindi sinisilip ang private messages, yun yung dapat gawin. Hindi yung naninilip ka. Kumbaga binobosuhan mo yung mga private chat namin doon sa Viber. Hindi pa pwede yun. Lahat ng paninilip, lalo na pag walang consent yan. Bawal yan. Di ba? Ngayon, tingnan natin yung importansya ng consent. Yung pahintulot, yung paalam. Sa batas natin, ang pahintulot ay hindi lang basta pag-click ng I agree. Di ba? Dapat ito ay yung pag-click mo dyan, dapat malaya kang kinlik mo yan. Hindi ka pinilit. Parang ngayon sa pagpapautang ng bangko, hindi pag umutang ka ng bangko, sobrang liit ng mga letra doon. Minsan nagkakaroon ng legal na issue diyan, no? Pinirmahan mo pero hindi mo naman naintindihan bakit sobrang liit ng mga letra di ba? At hindi pa pwede 'yon, dapat malinaw yung mga na sinasabi na pumapayag akong scan ng keywords ko para sa advertisement ng isang food chain. At dapat sinasabi din very specific na naiintindihan mo lahat yung risk, no, doon sa lumalabas na mga advertisement doon sa group chat ninyo. Ang problema dito kasi maraming users na nagsabing hindi naman sila
in o hindi sila malinaw na tinanong kung gusto ba nilang yung ganitong klaseng ad sa loob ng kanilang pribadong usapan. May nakikialam, may umiepal sa group chat, no? O kaya sa usapan ng isang Viber user at isa pang gumagamit din ng Viber. So dito, sino ang mananagot? Sa kasong ito, may dalawang tinitingnan ang ating batas. Dito kasi yung Jollibee, siya yung controller eh. Sila yung nag-uutos ng advertising campaign. Yung Viber, siya yung processor. Di ba? Nasa Data Privacy Act yan eh. Controller, si Jollibee, si Viber, ang processor. Sila yung may hawak ng app at nagpapatakbo ng technology. Okay? Si Viber. Kung mapapatunayan na may mali ang NPC, ay pwedeng magpataw ng multa. Aabot yan ng milyon-milyon. Itigil nyo dapat yung campaign na yan. O pwede magsampa ng kasong kriminal kung napatunayang may sadyang pag-abuso sa data in accordance with the Data Privacy Law. Kung yung apektadong Viber user na yan at nakipag-usap sa abogado at nalaman niya na ginagawa yan ng isang kumpanya katulad ng Jollibee at nagsampa ng reklamo, naku, malaking pera to sa damages. So ngayon, tingnan natin, bakit mahalaga to para sa atin? Ang kasong ito ay tungkol sa ating karapatan. Kung hahayaan nating basahin ang ating chats para sa ads, ngayon, baka bukas kung ano pa ang gamitin nilang impormasyon laban sa atin. Nalalaman nila yung ating mga pribadong usapan sa Viber. Yung private message natin sa Viber or even sa WhatsApp at sa Messenger. Dapat yan, manatiling private yan. Strictly private yan. At very confidential yan. Protection natin yan di ba? So sa madaling salita, hindi masama ang marketing o ang pag-asenso ng technology. Pero dapat, kasabay ng innovation, ang pagrespeto sa privacy ng bawat tao. Ang digital na mundo ay parang iyong tahanan. Pwedeng may bumisita, pero dapat may permiso. Hindi basta-basta papasok ka sa bahay ko. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law.